Bakit po target ng hacking ang mga social media accounts ng mga media company? Ma'am, mas madali kasi yung proliferation ng message that they want to put across pag ganitong social media accounts. As we can see, kahit po lalo na dito sa Pilipinas, napakalaki ng online presence ng Filipinos. So it's a very good forum to put a certain message across. Kasi sa statistics nga, ma'am, we are one of the nations na talagang very heightened yung online presence natin. Opo. Pero pati isang mall napasama po? Yes, ma'am, iba't iba naman kasi yung motibo sa mga attacking ito. So different attackers have different motives. There could be monetary involved, meron namang mga hacktivism lang din, or those that would really like lang na merong proliferation ng fake news, misinformation, disinformation. Meron din po na nagyayabang lang sila, pwede pong ganon. Meron din pong factor that motives can be for revenge. So iba't iba po itong mga motives that we can see for different scenarios as Pero well. parang Colonel Padilla, para pong nagsabay-sabay, napakarami ho, or is this something normal or something that has happened before? Hindi ito normal, ma'am, but this is one example na talagang nag-evolve itong mga attacks that are happening. So this is actually one of the incidents that we can say that is out of the box, to include na po pati itong nangyari dito sa Hezbollah. And these are surely game changers and unimaginable in the modern warfare. Ang tinatawag natin dito mga black swan events. And so kailangan po natin tignan with the new technology that is ever evolving, such as the proliferation ng artificial intelligence, talaga pong mas mabilis na ang kumalat ng mga ganito, and simultaneous din itong mga attacks na nangyayari. Colonel Padilla, yun nga po din ang gusto ko sanang tanungin sa inyo. Dahil nga sa pagpasok po ng AI, ano ho ang danger nito sa tinatawag nga na modern warfare? Yun nga, ma'am, because of the artificial intelligence, mas mabilis na po yung processing nitong mga ganito. Kasi ginagamit na din ito ng mga attackers for them to create havoc. And so sa side po natin, kailangan natin over and above maging mapanuri po at maingat, kailangan gamitin din po natin yung modern technology to our advantage. So if the attackers are using it to create havoc and do their attacks, dapat din po sa side natin, we can also leverage on artificial intelligence in order for us to defend. Yan nga, ang sabi po nila dito, you always have to be, hindi po one step ahead, at least 2 or 3 steps ahead doon sa mga hacker at doon sa mga nagpoprotekta po sa iba't ibang mga websites. Tungkol naman po yung sa nangyaring pagpapasabog sa Lebanon, as you mentioned a while ago, ayon po sa isang international expert, bunga daw ito ng tinatawag niyang supply chain attack na isa sa growing concerns sa cybersecurity circles. Can you expound on this, ma'am? Yes, Ma'am Pinky, ito nga supply chain attack. Actually, lumalaki po talaga itong problema. Hindi lang sa defense sector, kundi pati na rin sa mga critical infrastructure. Para po maprotektahan natin ang ating mga sistema, kinakailangan na masusing pagsusuri ng mga third-party suppliers at contractors. So lalo na po ngayon, meron po tayong mga modernization projects. Kailangan po maging mapanuri tayo kung sino po yung mga kukunin nating suppliers and yung mga conditions sa contracts. How do we check ito pong mga hardware components ng ide-deliver sa atin, and pati po yung mga software systems, kung yung code, we really have to review if there's embedded code and malicious may malisya dito sa code that is embedded sa mga systems na ide-deliver sa atin. Sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, pinapatupad natin yung mahigpit po na vetting process sa lahat ng partners. Ginagamit din natin yung tinatawag natin, Ma'am Pinky, na zero trust architecture. Itong zero trust is we have to trust no one, lahat po yan kailangan i-check natin. Opo, trust no one pagdating sa ganitong klaseng mga siguro supplies, pati mga kontrata, ano po. Ano ho ba yung implication nito para sa cybersecurity ng Pilipinas?
Yes, ma'am, no. Ito is trust no one, verify everyone. Ito yung zero trust, ma'am. Sa cybersecurity po ng Pilipinas, it shows po no that we are really supposed to do more of our collaboration efforts. So kung makita nyo po dito, dito sa Hezbollah na nangyari, napakalaki po no ng effect ng intelligence gathering. So with this po, na maganda po na ang iba't ibang ahensya, government or non-government and the business sector could share po no intelligence sa isa't isa. Ano po yung mga attack vectors na nararanasan ng iba't ibang ahensya para po ma-fortify natin ang defenses as a country. Kasi wala naman tayo, ma'am, no, wala ngang barriers itong cyberspace. So kailangan po talaga it's a collective effort for us to defend our cyberspace. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson.